Last Sunday, nagkaroon tayo ng post, pero previously, yung ating pinag-aaralan ay Seasons of Life. Ayan. Dati, ang title nito ay upgraded, pero ngayon hindi na po upgraded. Ito po ay extended kasi 2 months. 2 months po nating inaaral ito ngayon. So, umabot tayo ng October. So, extended po. And last time, nag-end po tayo sa season. Naguluhan na sila. Hulaan nyo, mamaya itutuloy natin. So, pray muna tayo bago tayo magpatuloy. Let's bow our head. Panginoon, salamat po sa kalakasan na binibigay mo sa amin, sa buhay. Maraming tao hindi na nagising sa araw na ito, pero kami gising at buhay. Hayaan mo na itong buhay na to patuloy naming maialay sa iyo lang, dahil ikaw ang nagbigay nito. At hayaan mo, Panginoon, na sa bawat hininga, Lord, ang hininga ng pasasalamat sa iyo. At yung layunin mo, bakit kami buhay ngayon, magampanan po namin. At sa bawat season ng aming buhay, magawa namin yung gusto mong gawin namin para sa iyo at para sa mundong ito. Para sa kapwa, para sa church na to. Lord, dahil lahat ng bagay may dahilan, may purpose. So every season of our lives, Lord, we can fulfill every purposes na meron ka sa amin. Kaya pagpalain mo ang mensaheng ito, hayaan mong patuloy na bumaon sa aming puso't isip, at hindi lang kami nakikinig, nagpapaturo kami dahil gusto naming sumunod. We are not just believers, we are followers. Kaya Lord, let your anointing fall upon us, let your presence be in this place, at hayaan mo handa ang puso naming mataniman na yung salita. We thank you, we give you praise in Jesus' name. Amen, amen. Palakpakan po natin si Lord. Review tayo sa foundation, sa basis ng ating pinag-aaralan. Kasi wala namang nakalagay literally na seasons of life sa Bible, pero meron tayong mga verses na ginagamit as basis. So, re-reviewin ko lang para alang-alang sa mga hindi nakasimula o kung may first-timer tayo ngayon. Kasi sa mga topic natin, Season 1, Season 6, di na ako bumabanggit halos ng verses. Pero ito yung foundation verses natin. Ecclesiastes 3, 1 and 2, sabi doon, sa lahat ng bagay, in everything there is a season. So doon galing yung word na season. And a time for every matter under heaven, a time to be born, and a time to die. Lahat tayo pinanganak, correct? Sino hindi pinanganak dito? Pag di kayo pinanganak, wala kayo rito. So pinanganak tayo, and then ano mangyari sa dulo ng buhay na to? Mamamatay tayo. Hindi lang alam kung kailan. So between the word born or birth and die or death, creation to cremation, merong journey na tinatawag na buhay. Itong buhay na to ay isang paglalakbay. Kung saan ka man naglalakbay, sa dagat man na umaalon, o sa disyerto man, o sa magandang daan. So, this is journey is called life. At bawat stages ng buhay na to, mula pagkabata hanggang tumanda tayo, ay merong tinatawag na season. Okay? Kaya nga, next Saturday na ba yung season 6 gathering natin? Tama ba? Next Saturday? So, lahat ng senior, next Saturday, lumitaw po kayo, magpakita po kayo sa 3rd floor ng Masinag Market, 2 o'clock. Meron tayong pag-uusap na gagawin para sa kapakanan ng mga seniors. Okay? Pag di kayo senior, wag muna kayo pumunta. Wag kayo magmadali. Baka habol nyo lang ID. Hindi kayo bibigyan. So, itong season na to, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ayan, 6 seasons of life. Pag lumipas na yung season mo at hindi mo nagawa yung dapat mong gawin, maghahabol ka. Parang assignment lang yan. Hindi mo nagawa, nagpetiks-petiks ka, ngayon deadline na, graduation na, ang dami mong requirements na dapat habulin. So, bawat season, dapat gawin mo yung dapat gawin. Okay? Dahil ang lahat ng bagay na nasa tamang panahon, maganda. Pag tama, naglaro ka ng season 1, tama yan. Pero naglalaro ka pa ng season 5. Nag-holen ka pa, nagte-text ka pa. Ay, hindi na uso yun. Nagmo-Mobile Legend ka pa. Season 3, 4, 5, 6, hindi ka na dapat addict sa laro.
hindi mo na yan panahon. So lahat ng bagay na nasa panahon, maganda. Pag wala sa timing, wala sa panahon, sabi mo sa katabi mo, pangit. Huwag kang mag-alala, hindi ikaw sinabihan nun. Ang pangit ay yung wala sa panahon. Kaya nga, kailangan nating magplano bawat estado ng ating buhay para bawat season, hindi tayo mukhang kawawa. Hindi tayo yung para na lang survival. Kailangan nating maging matagumpay sa bawat season. Because sabi ng Bible, in all these things, we are more than conqueror. Kaya sabi ng Proverbs, magplano at magsiguro. Dahil ang plano ng mga taong sigurista ay nagpapaunlad sa kanilang buhay. At pag ikaw hindi nagplano, sigurado papalpak ka. Dahil ang buhay na pinagpaplanuhan, may magandang patutunguhan. Tanungin mo yung katabi, nagpaplano ka ba? O kesira-sira, what will be. So season 3 tayo nagtapos, 22 to 30 years old. Ito po yung ating inaral. At napunta na po tayo sa kaperahan na during 22 to 30, hindi ka na dapat nag-aaral niyan, nagtatrabaho ka na. Kung ikaw man ay mag-aaral pa para sa masteral o doctorate, huwag ka nang humingi sa nanay mo at tatay mo, parang awa mo na. Magtrabaho ka at paaralin mo sarili mo. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka na manghingi during this time. Pati pamasahe, hindi ka na dapat nanghihingi eh. Hello? 22:30, hindi ka na nanghihingi sa magulang mo. At dapat sa panahon na to, 22:30 ka na, may trabaho ka na, kung nakatira ka pa sa bahay. Sino dito 22 hanggang 30? Taas ang kamay. Para alam ko kung sino kausap ko. Taas ang kamay, 22 hanggang 30. Okay? Dahil mag-aasawa ka na sa edad na to, dapat, kung nakatira ka pa sa bahay, nakakatulong ka sa bahay nyo. Nakakatulong, what I mean na nakakatulong. Ikaw nagbabayad kaya ng kuryente, o tubig kaya, o sa pagkain nyo, nagsishare ka kaya. Dapat tumutulong ka sa bahay nyo, hindi ka pabigat. Ngayon, kung wala ka na itutulong sa bahay nyo, umalis ka na dyan. Dahil sa edad na to, dapat nagsosolo ka na. Marunong ka na magrenta ng bahay mo, maghugas ng plato mo, magligpit ng higaan mo, mag-ayos ng kwarto mo. Dapat lahat ng buhay na maayos, alam mo nang gawin. Kung wala ka ng pakinabang sa bahay na yan, umalis ka dyan. Away? Away tayo, away? Hindi po ako nakikipag-away. Sinasabi ko lang ang katotohanan. Kung wala kang pakinabang sa bahay nyo, hindi ka nakakaambag. Sa inuman nga dati, pag wala kang ambag, ayaw kang bigyan ng pulutan, hindi ka pinapasyat eh. Sa bahay pa, wala kang ambag. Kain ka lang ng kain, tulog. Wala kang ambag, umalis ka dyan. Bakit? Hindi ka matututo sa buhay mo, pabigat ka lang. Pag nagpamilya ka, pabigat ka rin. Asawa mo, iwanan ka. Ito, may mga tumatawa sa taas. Oh. Makaupo nga muna. Sorry na ha. Yun talaga eh. Yun talaga. Direct to the point. Pag wala kang silbi dyan sa bahay na yan, wala kang ambag, magsarili ka na. Dahil di ka matututo. Wala ka natutunan, hindi ka natuto, hindi ka lalago. Pag nagpamilya ka, kawawa ang pamilya mo. Maliwanag po. 22 ang 30. Nakakahinga na ng maluwag ang mga SYP. Hindi na sila ang topic. Hello SYP? Peace na tayo, di ba? Walang nag-thank you sa amin during pastoral appreciation eh. Kasi inaway ko daw sila eh. O ngayon, hindi ko na kayo inaaway ha. 22:30 na. Okay na tayo? Happy na? Happy na sila. Okay, so 22:30 kayo naman. Tandaan nyo, kung nakatira pa kayo sa bahay ng magulang nyo at this age, dapat may silbi kayo dyan. Dapat may ambag kayo dyan.
Pag wala, umalis na kayo. Magsarili na kayo. Para matuto kayo magtipid ng pera nyo. Dinaanan natin yung pagpapakasal. During 22 to 30, mag-aasawa ka na niyan. Ayan ang simple wedding. Meron ka na? Meron na? Simple wedding? Civil wedding, 20. Diyan na lang. At pag nagpamilya ka na, kaya kailangan kang mag-solo para matuto kang mag-budget ng pera mo. Nakakala mo, ang laki ng pera mo, para ka mag-start ng pamilya, ito yung gastos mo. Kailangan mong merong minimum na, magkano yan? 26, 27, 30,000. To start a family, may 30,000 kang sahod. Pag wala, magpari ka na lang, tsaka magmadre. Di ba? Hello, 20 to 30. Huwag ka na mag-asawa. Kaya nga, yung pagtulong sa magulang ay practice, tsaka pagtatrabaho sa bahay. So, 22 to 30, independent ka na dapat, gaano ka kalusog during this time? Kaya sa seasons of life kasama yung kalusugan. Kasi nakita nyo naman ako, mag-60 na ako, talagang yung transition, mararamdaman mo may pagbabago. Tapos hindi ako sanay sa transition. Nagna-navigate pa ako, tinatansya ko pa. So ngayon, 22 to 30, hindi ka dapat masakitin. You have a developed strong immune system. Kaya huwag kang kakain na isang sakong noodles every week. Dahil pag kumain ka na isang sakong noodles, alam mo ba yung bituka mo ganyan lang kaliit? Ganyan lang kaliit. Tapos ilang feet ang bituka natin? 10 to 12 feet. Pero isang sakong noodles yung binara mo doon. Yung kapatid ko po namatay sa colon cancer. Kakakain ng noodles. Dahil head siya sa Chiang Kai-shek University ba yun? Sa Manila. Siya yung head. Siya yung maintenance head. Electrician kasi yun eh. Pero hawak niya buong school. Laging busy, laging marami siyang taong hawak. Nagmamadali. Ang pinakamadaling lutuin, alam nyo ba? Alam nyo? Ano po? Hulaan nyo. Noodles and itlog. Yan lang, dalawa. Dahil sa itlog at noodles, natigok. Namatay, cancer sa colon. Kailan lang? Last few months ago. O, lahat ng mahilig sa noodles, taas ang kamay. Siyempre, wala na magtataas sa kamay, di ba? Kasi pag nagtaas sa kamay, nakakahiya naman. Alam nyo kung sino kayo. Ganitong edad, ang kinakain ng mga ganitong edad, lalo yung mga busy, itlog at noodles na nakakatigok. Nakakamatay. Kaya during this time, wala kang karapatang maging mahinang nilalang. 22 to 30, bawal ang magkasakit. Dahil ang immune system mo, napakalakas dapat. Kaya yung maya-maya na lang, masakit kilay mo, masakit ingrown mo, pwede ba? Grabe naman yan. Pati bangs mo masakit. Manood kayo sa mga nagkaedad na, matuto kayo. Kaya nga yung purpose ng gathering ng senior, susunod yan yung level 5 naman, para turuan yung nasa baba nila, mentoring na ganito ang tunay na buhay, huwag mo kaming gayahin sa mali, gayahin mo kami sa tama. Isa yun sa plano. So ngayon, manood kayo sa mga magulang nyo, habang ito edad nyo ay 22 to 30, mag-develop na kayo ng healthy lifestyle and healthy diet, healthy living. Hindi kasi kayang gawin ito agad. Kunyari, nagkasakit ako, ayoko na, hindi na ako kakain ng maalat, hindi na ako kakain ng matamis. It takes time. Slow, fade. Hindi pwedeng, ayoko na ng asin, ayoko na ng asukal. Hindi kaya. Mag-a-adjust ka uli. Pero kung sanay ka na sa ganitong edad, hahaba buhay mo. Ako ayokong humaba ang buhay ko ng alagain. Prayer ko kay Lord, kung kukunin mo ko, huwag na lang ako magising. Kasi ayoko nang aalagaan pa ako, tapos nakadadayaperan ka. Ay, ayoko nang ganun, ha? Ngayon, kung hahaba buhay ko, malakas, walang sakit, hindi alagain. So kung gusto mong mahabang buhay, abundant life, healthy life,
kailangan maaga kang mag-practice ng healthy lifestyle. Ang problema sa mga kabataan, itlog noodles na. Pag napagod pa, sasabayan pa ng energy drink. Cobra. Alam niyo ba yung cobra, pinupuluputan yung kidney mo hanggang madurog? Coke. Kita ko lang sa Facebook kahapon, batang-bata, durog ang kidney. Ang dami kong kilala na nadurog ang kidney dahil kaiinom ng Coke. C2, C3, C4, C5, C6. Imagine mo, patay ka talaga dyan. C4, bomba yun eh. Ngayon, kung nagtatrabaho ka dito at nag-savings kang magsimula, pero hindi ka nag-healthy lifestyle, lahat ng ipon mo mauubos. Pwedeng mabenta kung may property ka na. Meron akong kaibigan, nagka-cancer yung kapatid nila, lalo na sa liver, 3 months lang itatagal mo niyan. So yung milyon-milyon nilang ginastos, yung ipon ng magkakapatid, pati yung property yatang isa na benta. Within 1 week o 2 weeks. Ubos. Kaya kahit marami kang pera pag nagkasakit ka, ako, ang ginastos na namin ngayon, 100 plus. Buti na lang may health card. At buti na lang may Manulife kami na pag nasa hospital ako, sumasahod ako dahil kasama yon sa insurance ko. Na pag na-hospital ka, sasahuran ka nila. Kaya mas mahaba ka sa hospital, mahabang sahod mo. Hospital income benefits. So wala kaming binitawang pera. Pero kung wala kang pera, saan mo dadamputin? Saan mo kukunin yung 150,000 within 2 weeks? Saan? Di kung may bisikleta ka o motor, benta mo. O ibayad mo sa doktor. Di naman tatanggapin yun, di ba? So, be healthy. At para hindi maging byuda o byudo ang asawa mo, kakakasal nyo lang, namatay ka kagad. Grabe naman yan. 30 ka pa lang, patay ka na dahil panay noodles, itlog, ano pa? Cobra, ano? Ha? C2, Coke, suicide, slow fade, killing me softly. Hello? Kilala mo kung sino ka, magbago ka na. Kung ayaw mo mabiyuda yung asawa mo o yung mga anak mo mawala ng tatay o nanay ng maaga, yung mga ang alcohol ginagawang vitamins, magbago na po kayo. Sabi mo sa katabi mo, magbago ka na. So, young adult, 22 to 30, tapos na tayo sa season 3. Ngayon, mag-away naman tayo 30 to 50. Sinong 31 to 50? Taas sa kamay. Ayan, season 4. Nagbabago po ang prioridad kada season. From season 1 to season 3, ang prioridad mo, pamilya mo, tatay mo, nanay mo. Kaya nga tutulong ka pa sa kanila kahit may jowa ka na. Pag nag-birthday nanay mo, tatay mo, at jowa mo, unahin mo, magulang mo, season 1 to 3. Pero sa season 4, ang prioridad mo na yung sarili mong pamilya, may asawa at anak ka na, sila ang prioridad mo. Pangalawa na lang yung mga magulang mo. Kaya wag ipilit ang mali. Nanay mo ko, tatay mo ko, teka lang may anak na ako eh. May pamilya na ako. Yung tirang oras, yun yung ibibigay mo sa magulang mo. Dahil may asawa ka na. Pero pag wala ka pang asawa, yung tirang oras ang ibibigay mo sa girlfriend mo. Maliwanag? Hindi yung pag nagka-jowa na 17 pa lang, tinatakwil na yung mga magulang. Kilig na kilig to the bones, ang feeling niya, mahal ako nito. Teka lang, mas mahal ka ng nanay mo. 9 months kang pinagbuntis at inalagaan. Tapos susundin mo yan jowa mo kaysa magulang mo. Season 1 to 3, magulang muna. Okay? Season 4, punta tayo season 4, relationship. So, nag-iba na ang prioridad. Ang first priority hindi nagbabago, si God, pero ang prioridad na pangalawa, asawa mo na at anak. Hindi na pwedeng magdikta yung mga biyanan at yung mga magulang mo. Hindi na pwede.
Dahil hindi kayo ang prioridad na. Season 1 to 3, kayo ang prioridad. Season 4, hindi na kayo. Pangatlo na lang kayo. Okay lang ba sa inyo yun? Hindi, pinaghirapan ko yan. Hanggang 3 lang po tayo. Okay? Hanggang 3 lang. Ilagay natin sa tama dahil lahat ng bagay na sa tama, maganda. Pag wala sa tama, pangit. Huwag niyong papangitin ng mundo. Okay? So, maliwanag po ba yan? Pagdating sa pagtulong, ganun din. Season 1 to 3, ang tinutulungan mo, magulang mo. Tumutulong ka sa bahay. Pero pagdating na nagpamilya ka na, ang pera mo, oras mo, para sa asawa at anak mo. Pag may natira kang pera at oras, tulungan mo magulang mo. Pero kung wala, wala tayong magagawa dyan. Kaya nga, ang gusto mong tulungan lahat ng magulang mo at biyanan mo, pati angkan mo, magpayaman ka, mag-DPWH ka. O kaya, tumakbo kang congressman. At maging Speaker of the House ka. Yung gawin mo. Gusto mo yumaman. Okay? Kaya lang, sa impyerno ka pupunta. Kaya gusto mo sa langit, magsikap ka, magpayaman ka sa tamang paraan. Kung matulungin ka, payayamanin ka ni Lord. Kasi matulungin ka, ang taong tumutulong ay tiyak na tutulungan. Ang mapagbigay, lalong yumayaman. Yan ang sabi sa Tagalog. So, season 4, use of time. Time and energy. 31:50, you need to work hard and smart. Kung sa season 3, nagtatrabaho ka na, kumuha ka na isa insurance, nagbukas ka ng savings account, may bangko ka na dapat. By the way, sa mga magjowa, huwag kayong magjo-joint account na hindi pa kayo kasal. Paano kung nag-away kayo at nag-iwalay kayo, di kayo nagkatuluyan? Tapos nag-business kayo, venture nyo, partner, nag-away kayo, hindi kayo nagkatuluyan. Anong gagawin nyo? Huwag na huwag nyo gagawin yan. Ginagawa lang yan pagkasal na kayo. Okay? Gulo yan eh. So, pagkasal na kayo, magkakaroon na kayo ng anak, hindi ka pwedeng petiks-petiks lang na trabaho na isang kahig, isang tuka. Okay? Kailangan mo nang magtrabaho ng todo-todo between 31 to 50. You work hard and you work smart. Hindi lang kailangan maging masipag, maging matalino ka. Okay? Maraming taong masipag, hindi yung mayaman. Kulang nito eh. Kailangan sipag at saka utak. Ngayon, sa season na to, hindi ka na dapat naglalaro ng Mobile Legend at kung ano-ano pang mga nandyan sa internet at sa cellphone mo. Level up ka na, ang leisure mo is biyahe-biyahe ka na, local travels. Lahat ng magagandang lugar sa Pilipinas, tinatarget mo na kasama yung asawa mo at anak mo, Boracay muna tayo. And then, Panglao, El Nido, Coron. Ano pa? Samal Island, Siargao, Cavite, Batangas. Okay. During this time, 31 to 50, taas ang kamay, 31 to 50. Ayan, ang dami oh. Isang trabaho, pag may regular income ka lang, yung sakto lang na inaano ng gobyerno, kahit 30 pa ang sahod mo, hindi sapat. Hindi sapat yan. Okay? Para ka magkaroon ng dissenting bahay at buhay, hindi sapat na isa lang ang kinikita mo. Isa lang. Okay? Minimum wage, hindi yan makakabuhay ng pamilya ng disente. Kung hindi disente, makakabuhay yan. Noodles sa umaga, itlog sa tanghali, noodles sa gabi. Damihan yung sabaw para umabot. To send your children to a good school, you cannot. You cannot, di mo kakayanin to. To travel locally as family at least once a year, pabigat ito. Kasi ang gagastusin mo rito, minimum 50. Okay? Ang mamahal ng hotel dito sa Pilipinas, pinakamahal ang tourism sa Pilipinas. Kaya lagi kami na sa ibang bansa. Diyan na lang, sa Batangas.
ang isang gabi, 8,000. Isang gabi minimum 5,000. Samantalang, pag nasa Japan kami o sa Thailand, yung 5,000, 1 week. 1 week na yun. Kaya ganito kagrabe ang Pilipinas. Sana may tumakbong presidente sa inyo, susuportahan namin. Between this time, 31 to 50, makapundar ka na dapat ng bahay at lupa. Dumating kami ng Pilipinas, edad namin ay 34, 35, then nag-start kami ng business 35, 40, mga 40 plus 45, nakabili na kami ng house and lot. Pero kung mas maaga, mas maigi. Kasi nakakaburyong yung renta ka ng renta, hindi mo mapaganda. Hindi mo ma-repair, paalisin ka. At sayang yung ginastos mo. Pero kung may sarili kang bahay, you can do what you want. Tama? Sino gusto nun? Taas ang kamay. Dapat edad na to, magkaroon ka na. Okay? So you need a minimum of 2 income. Minimum 2 income dapat ang kailangan mo para magkaroon ng bahay at lupa. Kaya nga napipilitan dito, magtrabaho pati yung misis. Ito naman ang problema. Sino naman magbabantay sa mga anak nyo? Kung dalawa kayo nagtatrabaho, baka naman may mapabayaan kayo. Okay? Pero nasa sa inyo yan. Hindi ako mag-uutos sa inyo. Kailangan may dalawa kang income minimum. Or, mag-business ka. Ang business ay yung tinda-tinda, serbisyo na ginaya mo lang sa existing na mayroong mga nandiyan dyan nasa kapaligiran. Or maging entrepreneur ka. Ang entrepreneur at business ay magkaiba. Ang entrepreneur ay parang mga pioneering yan. Sila yung nag-iisip ng bagong mga diskarte at pasimula. Simple understanding is, ang entrepreneur, nakita nila yung need at gusto nilang solusyonan yung need. So, nakatulong na sila, kumita pa. Sa isang isla, merong kwento, pumunta yung salesman, pinadala ng company ng sapatos, yung isang salesman, sa isang isla, sabi niya, pagbalik niya, nag-report siya, Sir, hindi tayo unlad doon, hindi tayo yaman, kasi yung mga tao doon, lahat nakayapak. Walang nagsusuot ng sapatos doon. So umuwi siyang luhaan, wala siyang nabenta. Nagpadala uli ng isa pang salesman. At nung nakita niya, lahat dito walang sapatos. So nag-report siya doon sa boss niya, Sir, yayaman tayo doon. Bakit? Lahat sila walang sapatos. Ibig sabihin, lahat sila pwedeng bumili. Utak lang. Mindset lang. Yung isa, hindi yayaman kasi walang sapatos, ayaw nila. Eh yung isa, opportunity. Pag may need, fill the need. That is entrepreneurship. Kami nagsimula, testimony lang. Nakabili kami ng kotse, box type Toyota. Yun yung una naming kotse nung pagdating namin ng Philippines. 4 na taon kami wala dito. Missionary kami sa India. So pagdating dito, bumili kami ng box type dahil nakaipon kami, nagturo-turo siya sa mga Koreano. Kumita siya naman ng 500 a day o 1,000 a day ba yun? Bawat isang ulo. So nakaipon kami ng pambili ng kotse. And then, nag-aaral sa Montessori sa Cainta itong mga anak namin. Ginagabi kami ng sundo dahil sa church. At pagdating ng gabi, sarado na ang National Bookstore, walang mabiling mga gamit. Sa school, dami assignment. Nakita namin yung need. Pati yung mga magulang doon na problema kasi gabi ang uwian. Umaga ang pasok. So sabi namin, tayo na bumili sa Divisoria ng mga, anong tawag doon, yung mga chart, tsaka kung ano-ano. So kami bumili, nasa likod ng kotse yon. So yung mga magulang, tuwang-tuwa, hindi na nila kailangan maghanap kung saan, andun na. Kung ano assignment ng anak namin, yun din assignment ng anak nila. Ilang section yun. So ang dami namin nabibenta. Okay? So nag-improve, yung kotse namin may lamang mga cake, may lamang, kung ano-anong laman nun. Pero mas marami, kartolina, bond paper, na kailangan ng mga estudyante. So we see the need, we supply,
the need na kailangan nila. Kumita kami. Hanggang nagtayo kami ng tindahan dyan sa Mayamot, sa tapat ng elementary school. Dyan din kami tumira, napakaliit, bodega at tulugan. Ang kama namin, isa, ang tulog namin, hindi pa ganun, nakalitaw yung mga paa namin. 4 kami. Tiis kami doon. Ang laki ng bahay namin sa Cainta, lumipat kami dito 1 kwarto at bodega. Okay? Then, yung tindahan na yon, ay bago pa pala yun, pagdating namin na India, wala kaming nurse siya, wala na kaming connection dito sa Pilipinas. So naghanap kami ng pagkakakitaan, una naming naisip, nag-forever living kami. Ay, yung gatas din, nag-forever living kami. Sa gatas, bumibili ako ng gatas sa Divisoria, 25 kilos per sack. New Zealand milk. Yun yung ginagawang mga binibili nyo sa tindahan. So, mostly Angkor milk yun. Kaya lang sako-sako. So, nire-repack namin yon. Kasi yung missionaryong kapitbahay namin dyan sa may Cainta, Antipolo boundary, nangangailangan ng gatas. So, binigyan kami ng idea. So, nire-repack namin yon. Siya nagre-repack. Nakasuot siya ng nurse, yung uniforme niya, para hindi malaglagan ng buhok. So, naka-nurse siya, naka-ganyan. Stethoscope sa gatas kung humihinga pa ba. Joke. So, yun. Yun yung una naming sideline. May need, we feel the need. Ang dami ding umorder. So, lagi kaming ganun. Hanggang yun nga, nagkaroon ng tindahan, and then nawala yung high school. Lumipat doon, malapit sa Marikina. So, nawala yung income namin na kumikita kami siguro ng mga 10 to 15,000 a day. Hindi na masama yan, di ba? During those times. So, lumipat kami na Masinag Market. And then, school supply, hindi mabenta ron, tsaka grocery. Nag-evolve kami sa damit. And then, dumadating yung mga customer, kailangan ito. So, ang ginawa namin, lahat ng hinanap nila, binili namin. Kaya umabot ng 13 ang tindahan namin. Para pagpunta nila, lahat na kailangan, andun na. Shabu lang wala. Andun lahat. So we feel the need. Hindi lang kami businessman, entrepreneur. And then, ayun, pumasok yung Manulife. Ito po yung mga income namin until now. So meron kaming financial advisor kami, kaya nag-a-advise kami paano mag-handle ng pera, paano mag-start ng business, hindi yung naisip mo, gayahin mo na lang kasi sa tingin mo, uso to. Huwag kayong sasabay sa uso. Pag uso yung business, sigurado maraming gagawa niyan. Uso pandesal. Nagpandesal yung isa, gumaya lahat. Kasi kumikita yung nagpandesal ng 10,000 a day. 10 kayo gumaya. Magkano na lang income niya? Di 1,000 na lang. Lechon manok, nagbukas. Kumikita ng 10,000. Gumaya ka rin. Magkano na lang yung 10,000? Hatiin mo sa 10. Kape, ganun din. Ang daming kape. Paano na? Huwag niyong gayahin yung uso. Dahil pag ginaya nyo, bababa income niya, pati ikaw mababa income. Mag-isip ka ng bago. Kaya don't work hard, work smart. Doon ka kikita yung walang tinitindang iba, tinda mo. Hello? So ito, hindi pwedeng mabuhay ng isa lang income. So may tindahan kami hanggang ngayon, nagbebenta kami ng mga forever living, financial advisor kami sa Manulife until now, may vet clinic kami, at lahat ng ibebenta, pwedeng ibenta, binebenta namin. Mula noon hanggang ngayon, pag merong mga nagbebentang mga kapatiran, tinutulungan namin ibenta yung product nila. Nakatulong kami, di ba? Pero kumita din kami. So ganun lang, ang dami kong kwento. Bakit kami nakarating dito? Benta-benta lang. Kaya huwag kayong mahiyang magbenta. Dahil yan ang nagpapayaman sa tao. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mahiyang magbenta. Huwag kayong mahiyang magnegosyo, mag-entrepreneur dahil yan ang nagpapayaman sa tao. Kaya kung ang income mo isa lang, huwag ka nang magpamilya, magpare ka na lang at magmadre. Maliwanag? You need to income. Kung working ka ngayon, hindi ka negosyante, humanap ka ng sidelines. Extra income.
Ngayon yung sideline mo, mas malaki na ang kinikita mo sa sideline kaysa sa trabaho mo, mag-resign ka na, i-full time mo na yan. Pero kung kaya mong pagsabayan, parehong malaki income, go, go, go. Nagkakaintindihan po tayo. May payaman team ba dito? Sino payaman team dito? Ito yung payaman team, ganito. Ganito mag-isip. Okay, good morning everyone, power. Season 4, the amount of money. Kailangan mong magtrabaho ng todo-todo, work hard, hindi lang work. Wala nang play dito ha, tandaan mo, pag ikaw naglalaro pa sa edad nito, kawawang, 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 kawawang. Ano pa? Kawawa ka. Panay laro pa na sa utak mo during this time, wala talaga. Kung ako girlfriend mo, kung ako boyfriend mo, mag-isip ako ng 3 ulit. Totoo to. At kung ikaw addict, magpa-deliverance ka na. The amount of money that you have during this time, marami ka na dapat pera. Season 3, sabi ko, mag-insurance ka at least 1. May bangko ka, may savings ka sa bangko, may insurance ka. Ngayon, magdagdag ka pa na isa pang insurance. PM is the key, usap tayo mamaya. Kaisa pa. At dapat meron ka ng investment by 31 to 50. Okay? So, ano ang kailangan mong kunin? May life insurance ka na, sabi ko sa 3rd season, life, hanggang dulo yon. Pag may property ka, pwede mong gamitin yon. Pag maglo-loan ka sa bangko, kailangan mo ng MRI, pwede mo ipakita yung life insurance kasi yun yung ginawa namin sa bahay namin. Dahil pag bumili ka ng property, kailangan na may MRI. Pag wala kang insurance, kukuha ka sa bangko ng insurance. At pag nabayaran mo na fully paid yung property, yung insurance mo sa bangko, kanila na yan. Thank you. Wala ka na makukuha ang pera. Pero binayaran mo yon. Pero pag may insurance ka, hawak mo yung pera mo, 4 million, hindi ka magbabayad sa bangko. Ang babayaran mo lang yung lupa at bahay. Explain namin sa inyo yan. PM is the key. And then, sabi dito, ang insurance na kukunin mo ngayon, hindi life. Number 1, education. What if namatay ka kalagitnaan ng 31 to 50? Yung anak mo nag-aaral sa magandang eskwelahan. Paano niya itutuloy yung pag-aaral niya at yung kinabukasan niya ay secure kahit wala ka na dito? Ito ang sagot. Kuhaan mo ng educational actually, sa amin hindi education ang tawag dyan. Parang education. Kasi marami nagsara, yung CAP, hindi po yan insurance. Mga ano lang yan. Pre-need, parang ganun. So ito, kailangan mong i-secure yung anak mo. Na pag wala ka, kung sakali, wag naman, kaya niyang mabuhay pa ng maayos. Pangalawa, kumuha ka ng health and pension plan for your retirement. Malapit ka nang mag-retire nito. So kailangan pag retired mo, sa susunod na topic yon, pag senior ka na at di ka na nagtatrabaho, kakain ka pa ba? Kakain pa kayo? Wala ka ng trabaho eh. Sabi ng Bible, ang walang trabaho, huwag pakainin. Kakain pa po kayo. May vitamins kayo? May maintenance kayo? Ang laki ng gastos niyan. Sino magpo-provide niyan? Anak nyo? Manugang nyo? Kayo. Next topic yan. Kailangan nyong merong health and pension. During 31 to 50, 3 na dapat ang insurance mo, minimum. Kami hindi po 3, ang dami. Okay? So, pag wala kang 3 insurance, minimum, tagilid ang buhay mo. Next, investment. Ano ang investment? Ang investment, your money works for you. Hindi ka na nagtatrabaho para kumita ng pera, yung pera mo nagtatrabaho sa iyo para ka kumita ng pera. Okay? Paano yan? Kadalasan sa stocks, bumili ka ng lupa, lahat ng bagay na tumataas paglipas ng panahon, investment yan. Kotse, sasakyan, hindi yan investment. Okay? Bakit? Pag bumili ka ng sasakyan, bumababa ang presyo niyan taon-taon. So hindi yan investment. Liabilities yan, hindi yan asset. So, ang investment, stocks, lupa, tumataas, mga ginto,
diamonds. Pag nadoble, bili ka ngayon. Kaya nga, nasa India kami, pag pumupunta kami ibang bansa noon, bibili surgery ng mga ganon para ibenta rito. Ngayon, hindi na eh. Nagsawa na. Bumibili nila kami, pasalubong na eh. Walang bayad. So, jewelry, dollar. Ang dollar, bumababa. Bili ka ng dollar, mababa. Pag tumaas, benta mo. Pwede kang kumita ng doble. Marami pang iba. Okay? So, yan yung investment. Ano kaibahan yan? Ang employment, you work for money. Okay? Sa employment, ikaw yung nagtatrabaho para kumita ng pera. Sa business naman, nagtatrabaho ka at yung pera mo, yung puhunan mo, pinagsama mo, dalawa nagtatrabaho sa negosyo. Ikaw at ang pera mo. Sa employment, ikaw lang. Kakapagod to. Pero sa investment, nakaupo ka lang. Ang pera mo ang nagtatrabaho para sa'yo. So ito po, sa amin, sa product namin sa insurance, may mga ganito, may mga mixture. Sabi ng Proverbs, ito, tingnan natin. Ito itsura. Ito itsura. Itong isa, yung nasa baba, nagtatrabaho siya para sa pera. Pero yung nasa taas, nagtatrabaho yung pera para sa kanya. Kaya yung dinaanan niya, panay dolyar, yan yung tinatawag na investment. Kaya kung hindi nyo alam ang investment, PMS na ki. Ulit. So ang sabi ng Proverbs 6, patungkol sa savings, go to the ant, O sluggard, you lazy people, sluggard. Tingnan nyo yung kanilang pamamaraan at maging matalino at matuto. Without any officer, chief, or ruler, wala silang mga pinuno, pero they prepare their bread in summer. Ang ibig sabihin ng summer, magandang takbo ng buhay mo. Wala ka pang sakit, wala ka pang mga maintenance, 31 to 50, malakas pa yung katawan mo, kumikita ka pa, mag-invest ka na, mag-save ka na. At pwede ka pang kumuha ng insurance, pag 60 na, hindi na pwede. Maraming mga medical na hindi ka natatanggapin. O mahal na. At sabi dito, itong mga langgam, they gathers her food in harvest. Ano yung harvest? Yung malakas pa yung kitaan mo. Sa mga negosyante, may season na ang lakas ng kita. Ang daming mga kliyente, ang daming mga, tawag nito, kontrata. Kaya ka binigyan ni Lord ng maraming kita, hindi para ubusin mo sa isang araw. May panahon ng tagtuyo. May panahon ng anihan, may panahon ng taniman. During taniman, wala kang maaani. Labas ka ng labas. During anihan, mag-ipon ka. Si Joseph, the dreamer, 7 years of plenty sa Egypt and 7 years of famine. 7 years of plenty, inipon. Para pagtagutom, meron. During the pandemic, ang daming naghirap. Bakit? Todo bigay, todo gastos. Walang ipon. Kaya maraming nabentang mga lupa, mga bahay at sasakyan ng panahon na yon. Marami kaming savings during that time. Dumaan ang pandemic, pero okay lang kami. Nakatulong pa sa mga miyembro na nangangailangan. Kung wala kang ipon, habang malakas ka pa, habang malakas ang kitaan, huwag mong ubusin yan. Tandaan mo, hindi laging Pasko. May araw ng patay din. May mahal na araw din. Kaya pag kumita ka, save. Maliwanag po ba? Season 4. Parang hindi na kayo masaya. Investment, sabi ng Bible, in the morning, while you are young, habang bata ka pa, yun yung morning, mag-invest ka, sow your seed, and at the evening, withhold not your hand, for you do not know which will prosper. Hindi mo alam kung alin ang magpapayaman sa iyo, ito ba o ito ba? This or that, or whether what alike will be good. So habang bata ka pa, simulan mo na ang pag-i-invest at pag-save. Huwag mo hintayong ugod-ugod ka na, hindi ka natatanggapin sa insurance. Marami ka ng sakit at malulugi na sila. Maliwanag po ba? Wala nang sumasagot. So, tatapusin ko na dito. May money akong tinuturo lagi dito.
Yung easy money, hindi yung maging DPWH ka, maging congressman ka o senador. Ang easy money is you earn the best way to earn doing business or entrepreneur. Ang business is selling. Anong sinisell mo, binibenta mo? Produkto, serbisyo, idea, o combination ng lahat ng ito. Season 3 hanggang season 4, dapat ginagawa mo na to. Okay? Then, kumita ka, magsubi. Huwag ubos-ubos biyaya. Naalala ko yung mga nag-abroad, sana wala dito. Pag-uwi ng Pilipinas, dahil ang gold sa Saudi ay ang dami at mura, pagbaba ng eroplano sa NAIA, nakayuko. Hindi dahil humble. Dahil yung mga ginto nila, parang ginto ng kadena ng aso, nakayuko, ang daming ginto. Pati yung mga kamay niyan, ginto. Paglipas ng isang buwan na nagbakasyon, diretso na uli ang lakad. Paano? Pinakain yung buong barangay, pinainom lahat ng lasenggo. So nasanla lahat, ubus ang pera. Ubus biyaya. Marami akong kilalang nag-abroad, walang nangyari. Dahil ang pagyaman wala dito sa Pilipinas, wala sa abroad. Ang pagyaman na sa utak at puso mo, kasama mo si Lord. Kahit mag-abroad ka pa, kung wala kang tamang mindset, hindi ka aasenso. So, kumita ka, mag-save. Saving is the amount of money that is left after you pay all your obligation. So, ibig sabihin, nabayaran mo lahat ng obligasyon mo, yung natira, yun yung isusubi mo. Kaya nga, the less obligation you have, the more savings you will have. Kung utang ka dito, utang ka doon, utang ka ng cellphone, utang ka ng kotse, utang ka ng loob. Dami mong utang, dami mong obligasyon. Kasi may bago sila. Gayahin natin, utang din tayo para makasabay tayo sa mga kaibigan natin. Meron sila eh. Meron din tayo, utang ka ulit. So ang dami mong binabayaran, may matitira sa'yo? Wala. Kung konti lang ang obligasyon mo, yung importante lang talaga, marami kang subi. Okay? Sa buhay na to, sa pagbibusiness, it's not the amount of money that you get, it's the amount of money that is left in your savings. Pag marami kang utang, wala kang may ipon. Kahit ang dami mong kinikita, ang dami mong business, ang dami pumapasok na pera, kaso, mas malaki yung lumalabas. Walang kwenta, pagod lang yan. Kahit konti yung pumapasok na pera, pero may naiiwan dahil konti lang din, mas konti yung nilalabas mo, mas konti yung obligasyon mo, so marami kang masusubi dito. Kasi wala sa lakihan ng perang pumapasok yan. Hindi sa laki ng kinikita yan, hindi sa laki ng kinikita mo sa business mo, sa laki ng naiiwan dahil konti lang ang obligasyon mo. Maliwanag po ba? Kaya huwag kang maraming inuutang. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mangutang. Walang matitira sa'yo. At alam niyo ba ang utang tumutubo? Pati credit card, o yung mga nabiktima ng credit card, bayad ka lang ng minimum. Magulat ka, next month billing, bakit ganun pa rin? Eh, binayaran mo minimum eh, tumutubo yan. Pag nag-credit card, bayaran mo lahat para walang tubo. Sa mga bisyong mangutang, tigilan nyo na po. Dahil tinuturo ng Bible ang mga Kristiyano, dapat walang utang. Tayo dapat ang nagpapautang. Hindi ikaw nangungutang. Sabi mo sa katabi mo, tantanan mo yan. Lastly, invest is where your money grows and works for you. Ito na nga yung dinaanan ko. Season 4 hanggang season 5. Kasi season 6, baka medyo alangan ka na nun. Dapat marami ka ng investment. Para pagdating ng season 6, nakaupo ka na lang pero kumikita ka pa. Relax ka na lang. Kami papuntang season 6, hindi kami napapagod sa trabaho at negosyo. Intindihan namin, di nga namin madalaw eh. Yung clinic, di nga kami makapunta eh. Church kami napapagod. Dito kami nakapokus. So, kung hindi ako pastor, relax na buhay ko ngayon. Patanim-tanim na lang ako, paalaalaga ng mga hayop, paupo-upo, papasyal-pasyal. Eh, pastor ako eh. Tinawag ako ni Lord dito. So,
Pero kung hindi to, okay na kami. Secure na yung aming season 6. So kayo, kamusta kayo pagdating dito, lalo na yung mga balik tayo sa season 31 to 50. Kamusta kayo? Ilan na ang insurance nyo? Gaano na kalaki ang pera nyo sa bangko? May bahay at lupa na kayo? May papasyal-pasyal na kayo locally? Meron na? Hello? Kung wala pa, simulan mo na. Amen? So wala namang away dito, no? Tayo. This is advice. This is instruction. It's up to you to apply. Nung panahon namin, walang ganito. Nung panahon namin, walang nagtuturo ng ganito. Hindi namin alam to. Nalaman ko lang to nung nandito na kami. And actually, nung dumating kami ng Pilipinas, after 4 years sa India, wala kaming planong yumaman, wala kaming planong magnegosyo. Unti-unti, na-discover ko yung sinasabi ng Bible at nagbabasa ako ng mga libro ng mga taong umasenso sa buhay. Natuto ako, ganun pala. So nakolekta ko lahat yun. Ito yung kinalabasan. Ikaw, hindi ka na nangongolekta. Hindi ka na nagbabasa ng libro. Hindi mo na siniyasat ang Bible kung kalooban ba ni Lord ito o ito. Nakikinig ka na lang. Luto na binibigay sa'yo. Hindi mo na kailangang magluto. Kakainin mo na lang. Ang tanong, kakainin mo ba? Kakainin mo ba itong mga wisdom na to para yung seasons mo sa buhay gumanda o masenso? So binibigay sa'yo, nakaplato na, nakaready na, kakainin mo na lang. Pag hindi mo pa kinain ito, hindi mo pa to ginawa, ikaw na may problema. Walang kapagod-pagod. Binigay na sa'yo. If I were you, gawin mo to. Hindi naman to para kay pastor. Para sa inyo to. Amen po ba? Meron po ba tayong mga first-timer dito? Ngayon lang naka-attend? Pwede pong taas ang kamay nyo. Ayan, meron po. Meron po ba? Kung meron, baba po kayo dito, ipagpe-pray ko kayo, tapos na tayo. Kung may nag-invite, samahan nyo na lang. Kung wala naman yung mga ushers natin, samahan nyo sila. Okay? Closing prayer na po tayo. We will pray for you bago tayo magtapos. Dito sa harapan. At harap po kayo dito sa akin. Ayan. Welcome po kayo dito sa Juhia. Kami po ay Jesus Our Hope International Assemblies. Wala po kaming religiong tinataas. Wala po kaming mga sekta-sekta. Basta kami Bible lang, Jesus lang. Kung anong tinuturo ng Bible, ang tinuturo po ng Bible hindi lang spiritual, practical. Kaya nga yung mga narinig nyo kanina, napaka-practical po niyan. Dahil every spiritual things is a practical things. Lahat ng bagay na totoong spiritual, practical din yan. Kaya God is a God of practicality, hindi lang spirituality. So dito po, Bible lang, Jesus lang, and we preach, we teach na si Jesus lang din ang makakapagpaunlad sa inyo. Kahit alam mo to, pero hindi mo kasama si Lord, sa bawat season ng buhay mo, hindi rin tayo magtatagumpay. Kasi sabi ng Bible, apart from me, you can do nothing. Kung wala si Lord, kahit ano pang diskarte mo, ano pang sipag mo, wala ang Diyos, hindi ka pa rin mananalo. Hindi ka pa rin magtatagumpay. Kaya ang first thing talaga, first step, tanggapin natin si Jesus sa puso natin. Okay lang po ba sa inyo yan? So mananalangin tayo ngayon. Tanggapin natin si Jesus sa puso natin. Just bow your head and close your eyes. At kung pwede, taas natin yung isang kamay natin kay Lord. At sumunod kayo sa panalangin babanggitin ko. Sabihin nyo, Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, Sa oras pong ito, ako po'y lumalapit sa iyo. ako po'y lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Nagpapakumbaba. Inaamin ko, Inaamin ko, ako'y isang makasalanan ako'y isang makasalanan at wala akong magagawa at wala akong magagawa para iligtas, para iligtas, baguhin, baguhin, ayusin ayusin ang aking sarili. ang aking sarili. Ngunit Panginoon, Ngunit Panginoon, ako po ay nananampalataya. ako po ay nananampalataya. Kaya ka namatay doon sa krus Kaya ka namatay doon sa krus ay para tubusin ako ay para tubusin
patawarin, patawarin, linisin linisin sa lahat-lahat sa lahat-lahat ng mga kasalanan ko. ng mga kasalanan. Sa oras pong ito, Sa oras pong ito, binubuksan ko sa iyo binubuksan ko sa iyo ang aking puso. ang aking puso. Pinapapasok kita. Pinapapasok kita. Tinatanggap kita Tinatanggap kita bilang aking Diyos, bilang aking Diyos, aking Panginoon aking Panginoon, at tagapagligtas at tagapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. Salamat po Salamat po sa pagmamahal mo, sa pagmamahal mo, sa pagpapatawad mo, sa pagpapatawad mo, at sa buhay na walang hanggan at sa buhay na walang na hanggan natanggap ko na natanggap ko sa oras na ito. sa oras na ito. Ito po ang aking dalangin Ito pong aking dalangin sa pangalan ni sa Jesus. pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po magpipray. Patuloy tayong nakayukot, nakapikit. Pwede nyo na ibaba ang inyong mga kamay. Lord, salamat sa mga anak mong ito na lumapit sa harapan. Kilala mo sila, alam mo ang pinagdadaanan nila sa mga oras na to. Alam mo yung buhay nila, walang ligid sa iyo. Alam mo yung mga problemang bitbit nila, kabigatan, tanong na nasa isip nila, lungkot na nasa puso nila. Alam mo lahat yan. Sa oras na to, hindi aksidente na nandito sila ngayon, Panginoon, sa iyong harapan. Kaya sila nandito dahil ikaw ang nagplano na nandito sila. Gusto mo na maramdaman nila yung pagmamahal mo at yung kapangyarihan mo. Kaya sa oras na to, Lord, I pray for them, yakapin mo sila ng yung pagmamahal. Bigyan mo sila ng assurance, anuman yung problema nilang bitbit ngayon, merong solusyon sa iyo. Dalangin ko, Lord, na ito ang simula ng kanilang paglapit sa iyo. Every Sunday, they will come back and they will grow in you. Dalangin ko ang bawat isang nandirito ngayon mula sa baba hanggang doon sa taas, sa aming lahat na narinig, Panginoon, itong mga instruction, itong wisdom na binigay mo sa bawat isa. Lord, nakaplato na to. Hindi na namin to hahanapin. Hindi na namin ito titimplahin, lulutuin. Kakainin na lang namin tong spiritual na pagkain ito. Kaya I pray, Lord, na ang bawat isa ay magutom sa katotohanan na iyong salita. Magutom, Panginoon, sa mga bagay na makakatulong sa buhay nila. Dahil ang sabi mo, doon sa message mo, sa Beatitudes, blessed are those who are hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Punuin mo sila, busugin mo sila sa katotohanan na magbabago at magpapalaya sa kanila, sa kahirapan, sa kamalian, sa kamangmangan. Hayaan mo yung mga salitang ito, magpabago at magpa-improve, magpaayos at magpaunlad sa kanilang mga buhay. We bless them, Lord. We bless everyone. Lahat ng negosyo, pagpalain mo, paunlarin mo. Lahat ng mga trabaho, i-promote mo sila. At sa mga narinig kanina, Lord, magkaroon sila ng mga extra income. Lalo na yun na sa season 4. Sa mga wala pang bahay, magkaroon ng bahay at lupa. In Jesus' name. Sa mga baon sa utang, makalaya sa utang. Pagpalain mo sila, Panginoon. Kaya sa buong linggo ito, we expect your miracles to happen to each one of us. We expect your blessing na aapaw sa bawat buhay, bawat pamilya na yung mga anak na nandirito. We thank you, Lord. We give you all the glory and praises. In the mighty name of Jesus we pray. Amen.